muli na namang nagkamali ang Europa. Isang pagkakamaling babalot sa kasaysayan. Kasunod ng yapak ng Amerika, naghulog ng 50% na bomba ng taripa ang European Union EU sa bakal ng Pilipinas at ipinahayag ang tagumpay. Ngunit ang maikling sandali ng pagdiriwang ay mabilis na napalitan ng desperadong sigaw. Sa sandaling huminto ang supply ng bakal mula sa Pilipinas, ang halaga ng stock ng Mercedes at BMW, ang ipinagmamalaking tatak ng Alemanya, German, ay bumagsak ng patayo. Nagkagulo ang buong supply chain ng Europa at tumigil ang tibok ng puso ng industriya ng Alemanya. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa sandaling sinaksak ng Europa ang sarili nitong ugat, matagal nang nakahanda ang Pilipinas para sa isang perpektong counterpunch bago pa man nila hilahin ang gatilyo. Ito ang sandali kung saan natalo ang ambisyon ng mga politiko sa katotohanan ng ekonomiya, at ang tahimik na Pilipinas ay naglunsad ng isang masakit na pagbaligtad ng sitwasyon. Ano ba talaga ang nangyari sa loob nito? Bilang isang tao na nasa sentro ng Brussels Executive Commission, ilalahad ko ang buong kwento. Ito ay isang makasaysayang desisyon, umalingaw-ngaw ang boses ng commissioner sa buong Berlaymont, ang punong tanggapan ng European Union. Pinapanood ko ang kaganapan sa monitor sa loob ng aking opisina bilang isang analyst sa Brussels Executive Commission. Walang humpay ang pagtama ng flash ng mga kamera sa press conference at ang mga kinatawan ng Pransia France na nakaupo sa harap ay nagsisimula ng magyakapan. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng kasiyahan at tagumpay ang resulta ng mga tao ng lobbying ay sa wakas nagbunga. Binibigyang diin ng komisyoner ang salitang soberanya ng bakal ng Europa. Ang mapanirang 50% na taripa sa bakal Pilipino-Philippine steel ay halos katumbas ng import ban. Pagkatapos ng anunsyo, nagmistulang pista ang opisina. Humarap sa akin si Felix, ang katabi ko, at kumindat. Lucas, nakita mo ba? Ito ang politika. Magkakaroon ng malaking party ang mga kaibigan nating Pranses ngayong gabi. Si Colette, na nagmula sa Direktorate General for Economic and Industrial Affairs, ay nagsalita rin ng may kasiyahan. Sa wakas, nakapagpakita na rin tayo ng lakas tulad ng Amerika. Sa totoo lang, masyadong madali ang pagyaman ng mga kumpanya sa Asya sa nakaraan. Walang nagduda sa tagumpay ng Europa. Nagkaisa sila na muling bubuhay ang matanda at hindi episyenteng industriya ng bakal ng Pransiya. Ngunit hindi ako makasali sa kanilang pagdiriwang. Sa paningin ko, ang kanilang pagtaas ng baso ay parang isang masayang pagdiriwang bago ang isang libing. Mali ang sinabi ni Felix. Hindi ito politika. Ito ay malinaw na pagpapakamatay. Hawak ko ang isang ulat na pinirmahan ko kagabi, ngunit itinapon dahil sa hindi maipaliwanag na kagustuhan ng mga nakatataas. Ang pamagat, pagsusuri ng nakamamatay na banta ng bagong taripa sa supply chain ng industriya ng sasakyan ng Alemanya. Ang pinakasentro ng ulat ay 2 linya lamang. Una, ang ultra-high-strength steel na ginagamit sa susunod na henerasyon ng electric vehicles EV ng mga kumpanya ng Alemanya Mercedes, Volkswagen, BMW ay 100% umaasa sa supply mula sa Pilipinas. Pangalawa, ang mga alternatibong materyales na gawa sa Europa ay hindi umabot sa kinakailangang lakas o kaya'y 35% mas mahal. Conclusion: kapag ipinataw ang taripa, tataas ang production cost ng mga bagong EV ng Alemanya at lubusan itong mabibigo sa kompetisyon laban sa mga murang EV na galing Tsina. Upang isulat ang ulat na ito, nagkaroon ako ng 12 secret calls sa mga production line managers sa Stuttgart at Wolfsburg. Nagmakaawa sila sa akin. Lucas, wala sa lugar ang Brussels. Kung wala ang bakal mula sa Pilipinas, kailangan naming itigil ang linya simula sa susunod na buwan. Hindi ito biro. Pakiusap. Sabihin mo sa komisyoner. Ngunit ang kanilang desperadong boses ay nilunod ng matatamis na pondo ng labi mula sa industriya ng bakal ng Pransiya. Pinatay ko ang monitor. Sa halip na ang maningning na ilaw ng press conference, tinitigan ko ang malamig na data table na lumilitaw sa aking screen. Philippine Steel, Katibayan Metals. Daan-daang numero na nagpapakita kung bakit hindi mapapalitan ang kanilang bakal. Ang hindi kapani-paniwalang katangian nito magaan ngunit tumatagal na parang diamante sa sandali ng banggaan.
Isang hindi matatawarang kalidad na nagpapawalang saysay sa pagkalkula ng presyo. Iyan mismo ang puso ng German engineering. At ngayon, sinaksak ng European Union ang sarili nitong ugat patungo sa pusong iyon. Sa pangalan ng pagprotekta sa isang lumang industriya, sinunog nila ang pinakamaliwanag na kinabukasan ng ekonomiya ng Europa, ang industriya ng sasakyan. Ang tawa ng aking mga kasamahan ay tila naririnig ko na parang ear-ringing. Nakaramdam ako ng kakaibang ginaw. Hindi lang ito pagkakamali sa polisiya. Sino ang nasa likod ng kagustuhan ng nakatataas na nagtapon ng aking ulat kagabi? Masyado bang malakas ang lobbying ng Pransiya? O may mas malaki bang nagaganap na hindi natin alam? Tumanaw ako sa labas ng bintana. Payapa ang langit sa Brussels, ngunit ang aking isip ay nagulo na sa paparating na bagyo. Malinaw na bago maubos ang champagne ng mga politiko, sasampalin sila ng katotohanan ng mga numero. At ang unang sigaw ay sasabog hindi sa Brussels ang sentro ng politika, kundi sa Frankfurt ang sentro ng pera. Ang sigaw ay dumating ng mas maaga. Kaysa sa inaasahan eksaktong 47 minuto, tumunog ang aking cellphone. Tumas ang tibok eneking puso sa sandaling nakita ko ang caller ID. Si Ella, isang automobile sector analyst sa Deutsche Bank sa Frankfurt at classmate ko sa Heidelberg University. Ito ang unang pagkakataon na tumawag siya sa akin sa personal number sa oras ng trabaho. Lucas, buksan mo ang Bloomberg terminal mo ngayon na. Nawala na ang karaniwang kalmado ni Ella. Sa pagbukas ko ng monitor, isang nakakagulat na graph ang sumalubong sa akin. Ang stock ng tatlong higante ng sasakyan ng Alemanya ay bumagsak ng patayo. Mercedes B 8.3%, Volkswagen Million 9.1%, BMW 7.8%. Nangyari ito wala pang isang oras pagkatapos ng anunsyo ng taripa. Lucas, ano ba ang iniisip ninyo sa Brussels? Nagbigay na ng sagot ang merkado. Ang tinatawag ninyong tagumpay ay tinatawag ditong malaking sakuna. Tahimik akong umalis sa opisina at nagtungo sa meeting room sa dulo ng pasilyo. Nagpatuloy si Ella. Kakaikot lang ng emergency analysis ng research team namin. Sa 50% na taripa sa ultra-high-strength steel ng Pilipinas, tataas ang average production cost ng mga German-made EV ng hindi bababa sa 4,000 euros. Ngunit ang mas malaking problema ay walang kapalit. Ang Giga Steel at bakal ng Katibayan Metals na sinusuplay ng Pilipinas, walang European steel mill ang makakagawa nito. Naririnig ko ang eksaktong nilalaman ng ulat ko na kinumpirma ni Ella sa sarili niyang paraan. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay mas nakakagulat. Teka, Lucas, may kakaiba talaga. Tiningnan mo ba ang stock ng Philippine Steelmakers? Ang Philippine Steel ay plus 3.2% at ang Katibayan Metals ay plus 2.8%. Bakit tumaas ang stock ng isang kumpanya na tinamaan ng 50% taripa? Kinumpirma ko ang mga numero, isang hindi lohikal na pangyayari. Bumulong si Ella, may ulat kaming natanggap ngayon lang mula sa Asia desk namin. Ang mga pangunahing securities firms sa Makati ay nagtaas ng buy rating para sa Philippine Steel at Katibayan Metals kahapon. Bago pa man ang anunsyo ng taripa, parang inaasahan nila ang lahat ng ito. Kinilabutan ako. Alam na ba ito ng Pilipinas o may mas malaki silang pinaplano? Ella, kumusta ang reaksyon ng mga German car companies? Nagpapanik ba? Ganap na panik. May tawag kaming natanggap ngayon lang mula sa punong tanggapan ng Stuttgart. Ang purchasing director ng Mercedes ay sumakay sa eroplano patungong Maynila para sa emergency trip. Ganoon din ang Volkswagen. Ngunit ang nakakatawa ay, ang mga tao sa Philippine Steel Companies ay pinapahinahon sila at sinasabing, huwag kayong mag-alala. Tumanaw ako sa labas ng bintana ng meeting room. Sa kaibahan ng payapang Brussels, ang financial market ay isa ng battlefield. Lucas, may isa pa. Kakalabas lang ng ulat ng Goldman Sachs. Europe's self-inflicted wound. The Paradox of the Philippine Steel Tariff. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang pinakamalaking biktima ng taripa ay ang industriya ng sasakyan ng Alemanya, at ang pinakamalaking makikinabang kahit hindi ka panipaniwala ay ang Philippine Steel Companies sa pangmatagalan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagkaroon sila ng dahilan para magtayo ng production hub sa loob ng Europa
Dahil sa taripa, may impormasyon na naghahanap na ang Philippine Steel ng malaking lote sa Poland. Isang win-win strategy para iwasan ang taripa at dominahin ang European market ng direkta. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkabit-kabit ang mga puzzle pieces sa isip ko. Ang kalmadong reaksyon ng Pilipinas, ang pagtaas ng stock, ang pagpapahinahon sa mga kumpanya ng Alemanya. Paano kung ang lahat ng ito ay isang kalkuladong senaryo? Bumuntong hininga si Ella at sinabi, Lucas, 7 taon na akong nagmamasid sa sektor na ito. Ngayon lang ako nakakita ng merkado na hinahatulan ang politika ng napakabilis at napakalupit. Nagbigay na ng hatol ang Frankfurt Stock Exchange. Binaril ng Europa ang sarili nito. Pagbalik ko sa opisina pagkatapos ng tawag, nagdiriwang pa rin ang mga kasamahan ko. Masaya sila dahil tumaas ng 15% ang stock ng ArcelorMittal ng Pransiya. Ngunit alam ko, sa sandaling ipinagdiriwang nila, umalingaw-ngaw ang sigaw sa Frankfurt, Stuttgart at Wolfsburg at malapit na itong dumating sa Berlin. Dahil hindi magpapatay mali siya ang gobyerno ng Alemanya, anong card ang ilalabas nila? At totoong ba, inaasahan ng Pilipinas ang lahat ng ito? Ang stock graph ng Philippine Steelmakers sa aking monitor ay tila isang V-sign ng tagumpay. Alam na ng merkado kung sino ang tunay na nagwagi. Ang mga politiko lamang sa Brussels ang hindi nakakaalam. 7:00 ng gabi. Habang naghahanda ako para umuwi, nakatanggap ako ng isang encrypted message sa aking personal email. Anonymous ang nagpadala, ngunit malinaw na galing sa domain ng gobyerno ng Berlin. Isang linya lamang ang nilalaman, Mr. Wagner. Tama ka. Kikilos ang Berlin. Mag-ingat. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang babala ng Berlin ay tumatakbo sa isip ko. 10:100 ng gabi. Tumunog ang personal cellphone ko. Blocked ang numero. Ngunit may kutob na ako. Ang gumawa ng encrypted message mula sa Berlin ay makikipag-ugnayan ng direkta. Kayo po ba si Mr. Wagner? Isang mababa at kalmadong boses ng lalaki. Malinaw na taga-hilagang Alemanya ang accent. Tawagin niyo lang akong Anton. Nagtatrabaho ako sa German Ministry of Economic Affairs. Nabasa ko ang ulat na ginawa ninyo ang version bago ito itapon. Natahimik ako. Hindi ko na tinanong kung paano niya nakuha ang ulat. Nagpatuloy si Anton. Mr. Wagner, ganap na sinakop ng French steel lobby ang Brussels. Alam niyo ba kung gaano karaming pera ang binigay ng ArcelorMittal? Ngunit may mas malaking problema. Hindi lang ito simpleng proteksyon. Ito ay sinadyang sabotahe sa industriya ng Alemanya. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ng Pransiya na ang taripa na ito ay magiging mortal wound para sa industriya ng sasakyan ng Alemanya. Sa katunayan, baka iyon mismo ang layunin nila. Ang lumang ambisyon na ilipat ang pamumuno sa ekonomiya ng Europa mula sa Alemanya patungo sa Pransiya. Kinilabutan ako. Bumaba pa ang boses ni Anton. Ngunit ang talagang kakaiba ay ang Pilipinas. Hindi sila dapat ganito katahimik. Mawawala ng Philippine Steel at Katibayan Metals ng 40% ng kanilang kita sa European market kaya bakit tumataas ang stock nila? Bakit kalmado ang kanilang pamunuan? May alam ba kayo? Kagabi, ang Philippine Ambassador sa Berlin ay nagkaroon ng di-opisyal na pulong sa economic minister namin. Dalawa lang sila, sa isang hotel suite, sa loob ng 3 oras. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan. Ngunit pagkatapos ng pulong, ang sinabi ng ministro sa mga staff niya ay, huwag maliitin ang Pilipinas. Handa na sila sa susunod nilang hakbang. Naalala ko ang impormasyon ni Ella mula sa Frankfurt. Ang mga Philippine securities firms ay nagtaas ng buy rating bago pa ang anunsyo ng taripa. At pinapahinahon ng mga Philippine steelmakers ang mga kumpanya ng Alemanya. Nagpatuloy si Anton. Mr. Wagner, sa likod ng taripa, may tunay na kasunduan na hindi natin alam. Hindi madaling sumuko ang Pilipinas. Sila ang ilan sa mga pinakamatalinong negotiator sa mundo. Nakaligtas sila sa trade war sa Amerika at nakayanan nila ang panggigipit ng Tsina. Kaya, ano ang inihahanda ng Pilipinas? Tungkulin mong alamin yan, Mr. Wagner. Ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan sa loob ng Brussels.
Hanapin mo kung bakit itinapon ang ulat mo at sino ang nagdesisyon niyan. Pero sa tingin mo ba, mananatiling tahimik ang gobyerno ng Alemanya? Hahayaan lang ba nilang bumagsak ang ating industriya ng sasakyan? Direkta ng kumikilos ang Prime Minister's Office. Ngunit kailangan namin ng inside information. Ano ba talaga ang tinatago ng Brussels? Huminto sandali si Anton at idinagdag. Bukas ng umaga, tingnan mo ang personal drawer mo sa opisina. Naglagay ako ng ilang material na makakatulong. At Mr. Wagner, mag-ingat ka. Hindi hahayaan ng French lobbyists ang sinumang humadlang sa kanilang plano. Naputol ang tawag. Tinitigan ko ang cellphone ko. Nakakagulat na direktang nakipag-ugnayan sa akin ang gobyerno ng Alemanya, ngunit mas malaki ang tanong na bumalot sa isip ko, ano ba talaga ang inihahanda ng Pilipinas? Bakit sila ganito katahimik? At kung sinadya ng Pransiya na atakehin ang industriya ng Alemanya, hindi ba ito isang pagtataksil na magpapayanig sa mismong pundasyon ng European Union? Ngunit alam ko, sa ilalim ng payapang mukha na ito, nagsimula na ang isang malaking digmaang pang-ekonomiya, at ang tunay na nagwagi sa digmaang iyon ay maaaring hindi ang inaakala namin. Kinabukasan, mas maraming nakakagulat na katotohanan ang ilalatag sa harap ko. Hindi ko inakala noon na ang dokumentong may pulang cover ay tuluyang magbabago sa buhay ko. Pagkatapos ng gabing walang tulog, dumating ako sa opisina ng mas maaga, alas 7 ng umaga. Wala pang tao sa gusali, tanging ang tunog lamang ng aking mga yapak ang umalingaunggaw sa pasilyo. Binuksan ko ang pinto ng opisina at hinanap ang personal drawer ko. Gaya ng ipinangako ni Anton, isang ordinaryong brown envelope ang naroon. Bago ko buksan ang envelope, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa likod. May mas importante pa riyan. Lucas. Paglingon ko, nakatayo si Mateo Rosario, ang Deputy Head ng Economic Analysis Unit at mentor ko. Ang a 60 anyos na henyo, na tubong Italia, ay isang living legend na nagtrabaho sa komisyon sa loob ng 30 taon. Hawak niya ang isang pulang file. Mateo, bakit ka nandito ng ganitong oras? Tumawag sa iyo ang kaibigan mong Aleman kahapon, hindi ba? Ngunit may hindi sila alam. Tumingin-tingin si Mateo sa paligid at iginiya ako sa hagdanan ng sunog. Sa kalagitnaan ng tahimik na hagdanan, inabot niya sa akin ang pulang file. Sa cover nito, nakatatak ng malinaw ang selyo ng European Union Top Secret nagpapahiwatig ng Grade 1 Confidential. Ito ang orihinal. Ang ulat mo, hindi ang bersyon na itinapon, kundi ang mismong isinumite mo, ngunit may additional data dito na hindi mo alam. Binuksan ko ang file at isang nakakagulat na graph ang sumalubong sa akin. Sa likod ng bahagi kung saan ko tinaya ang production disruption ng EV ng Alemanya, may nagdagdag ng additional analysis gamit ang pulang panulat. Agarang epekto. Kapag ipinataw ang taripa, a 40%. Agarang paghinto ng production line ng German EV. 73% posibilidad ng ganap na paghinto sa loob ng asing na buwan. Ipinaliwanag ni Mateo, nang mahina ang boses. Tinanggap ng economic modeling team ang ulat mo at gumawa ng in-depth analysis. Ang resulta ay masyadong mapanira, kaya't direktang nag-utos ang Director General na selyuhan ito. Ang paglalabas ng numerong ito ay maaaring maging dahilan para umalis ang Alemanya sa European Union. Kung gayon, bakit nila itinuloy ang taripa? Nagdilim ang tingin ni Mateo, direktang nakialam ang gobyerno ng Pransiya. Nagkaroon ng secret meeting si President Macron at ang komisyoner. Ipinilit ang taripa ng bakal kapalit ng pangako na susuportahan ang kandidatura ng Pransiya sa European Union Presidency sa susunod na termino. Ngunit itinuro niya ang huling pahina ng file. May isang dokumento doon na hindi ko pa nakita. Ang pamagat, Philippine Department of Trade and Industry, Non-Official Counter Scenario. Ito ay isang internal document ng gobyerno ng Pilipinas na nakuha ng aming intelligence. Inasahan na nila ang sitwasyong ito 3 buwan na ang nakalipas. At, hindi ka panipaniwala, tinitingnan nila ang taripa na ito bilang isang oportunidad. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang dokumento. Gagamitin ng Pilipinas ang pagpapataw ng taripa
upang bigyang katwiran ang pagtatayo ng malalaking production facility sa loob ng Europa. Mayroon na silang nasiguro na mga lote sa Poland, Czech Republic, at Hungary, at nakikipagnegosasyon sila ng lihim sa mga German car companies. Mateo, ito, hindi ba ito nangangahulugang ganap na naloko tayo ng Pilipinas? Hindi, Lucas. Sa mas tumpak na salita, naghanda ang Pransiya ng bitag para sa kanilang maliit na interes at binaligtad ng Pilipinas ang buong laro. Sa chess, tinatawag itong gambit sinasakripisyo ang isang maliit na pyesa upang dominahin ang buong laro. Kinukuha ni Mateo ang file at nagbabala. Ang dokumentong ito ay hindi opisyal na umiiral. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Sinubukan ng Pransiya na protektahan ang sarili nitong bakal sa kapinsalaan ng industriya ng Alemanya, ngunit sa huli, ipapasa nila ang buong Europa sa Pilipinas. Kung gayon, wala na tayong magagawa. Nakahagis na ang dice. Ngunit maaari mong itala ang buong proseso na ito. Upang matuto ang Europa sa pagkakamaling ito balang araw. Pagkatapos umalis ni Mateo, nanatili ako roon ng ilang sandali. Nagkabit-kabit ang lahat ng puzzle pieces sa isip ko. Ang pagtataksil ng Pransiya, ang krisis ng Alemanya, at ang perpektong counter-attack ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay isang domino effect na nagsimula sa isang desisyon ng taripa. Malapit nang sumabog ang Alemanya, at ang pagsabog na iyon ay magpapayanig sa mismong European Union. At eksaktong 3 oras mamaya, sumabog ang bomba sa Stuttgart. Alas, 10 sa tantis ng umaga. Biglang tumahimik ang buong opisina. Lahat ng staff ay nakatitig sa kanilang mga monitor. May nangyayaring walang katulad sa Stuttgart, Alemanya. Ang mga CEO ng Mercedes-Benz, Volkswagen, at BMW ay nakahanay sa joint press conference. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng industriya ng sasakyan ng Alemanya na magsama-sama ang mga pinuno ng mga karibal na kumpanya laban sa isang issue. Ang kanilang mga mukha ay malungkot, tulad ng mga miyembro ng pamilya sa isang libing. Si Ola Kalenius ng Mercedes ang unang nagsalita. Ngayon, kailangan naming ipahayag ang pinakamahirap na desisyon sa kasaysayan ng industriya ng sasakyan ng Alemanya. Dahil sa desisyon ng Philippine Steel Tariff ng European Union, ititigil namin ang lahat ng production lines ng bagong electric vehicles simula sa susunod na buwan. Nagkagulo ang press conference. Ang flash ng mga kamera ay parang bagyo. Nagpatuloy si Oliver Blume ng Volkswagen. Hindi lang ito simpleng babala. Ang imbentaryo ng Philippine Ultra High Strength Steel ay mauubos ng eksakto sa loob ng 3 linggo. Walang kapalit. Ang bakal na gawa sa Europa ay hindi makakamit ang safety standards at driving range na ipinangako namin. Si Oliver Zipse ng BMW ang naghulog ng huling bomba. Nagpapadala kami ng ultimatum sa European Union Executive Commission. Kung hindi bawiin ang taripa sa loob ng 72 oras, seryosong ikokonsidera namin ang paghinto ng lahat ng bagong pamumuhunan sa Europa at ililipat ang production bases sa Amerika o Asia. Sa sandaling lumabas ang balita ng press conference na ito, nagbago ang hangin sa Alemanya. Hindi ito tinanggap bilang simpleng balita sa ekonomiya, kundi bilang isang deklarasyon ng giyera na nagbabanta sa buhay ng bawat mamamayan. Ang mga hashtag na EU suicide at "Huwag patigilin ang pusong Alemanya" ay agad na naging top trend sa social media. Sa mga online forum at comment section ng mga news site, lumabas ang hindi pa nakikitang galit. Nagsanay kami upang gawin ang pinakamahusay na sasakyan sa mundo. Guguho ba ang lahat dahil sa mga opisyal sa Brussels na sumasamba sa industriya ng bakal ng Pransiya? Post na isang production line, worker sa Stuttgart. Kung walang bakal mula sa Pilipinas, ang pabrika namin ay magiging isang malaking gibalang. Alam ko, kahit hindi ako nag-aral ng ekonomiya, ang paggawa ng Mercedes gamit ang mababang kalidad na bakal ay parang pagpapakain sa isang top chef ng bulok na sangkap. Sino ang bibili ng ganoong kotse sa halagang €50,000? Ang mga Chinese EV manufacturers lang ang makikinabang. Komento ng isang ordinaryong mamamayan sa Frankfurt. Bukod pa rito, sa harap ng punong tanggapan ng BMW sa Munich, libu-libong empleyado ang kusang loob na nagtipon-tipon sa oras ng tanghalian na nagsasagawa ng tahimik ngunit mabigat na protesta.
Ang mga placard na hawak nila ay nakasulat, "Ang bakal ng Pilipinas ay ang aming trabaho. Ang politika ng Pransiya ay ang aming kaaway." Isang matandang lalaki na kinapanayam ng isang lokal na TV station ang nagmakaawa ng nanginginig ang boses. "Nagtatrabaho ang anak ko at ang apo ko sa Volkswagen. Kung titigil ang pabrika na ito, mamamatay ang bayan namin." Tinatrato kami ng mga tao sa Brussels na parang chess pieces habang umiinom sila ng champagne. Ito na ang simula ng katapusan ng European Union EU. Ang public opinion sa Alemanya ay bumaling ng husto sa anti-France at pro-Pilipinas. Ang kabalintunaan na ang teknolohiya ng Pilipinas ang magliligtas sa kanilang buhay ay mabilis na kumalat sa mga mamamayan ng Alemanya. Sa tabi ko, napasinghap si Felix. "Ito, hindi ba ito declaration of war?" Ngumiti ng may panlilibak si Colette, ang kasamahan kong Pranses. "Sobra lang. Palaging ganyan ang mga Aleman. Malakas lang magsalita pero sa huli susuko rin. Ngunit alam ko, iba ito ngayon." Ang sabay-sabay na pagkilos ng mga Aleman ay nangangahulugan na tapos na ang koordinasyon sa antas ng gobyerno. Sa tanghalian, naging battlefield ang kantin. Ang mga staff ng German desk at French desk ay nagtatalo. "Kayo ang gumawa ng sitwasyong ito dahil sa lobby ninyo." Problema ng mga kumpanya ng Alemanya na masyado silang umasa sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Si Anton. "Mr. Wagner, nakita mo ba? Ito pa lang ang simula, ngunit may mas mahalagang impormasyon." Isang oras na ang nakalipas. Nagbigay ng emergency press conference ang Philippine Trade and Industry Minister. Napaka-misteryoso ng nilalaman. Ano ang nilalaman? Nag-anunsyo ang gobyerno ng Pilipinas ng isang special countermeasure bill para sa European market stabilization. Ipapahayag nila ang mga detalye sa loob ng 48 oras. Mr. Wagner, hindi ba ito kakaiba? Tiniyak nila ang oras na parang alam na nila ang ultimatum ng mga kumpanya ng Alemanya. Agad na pumasok sa isip ko ang dokumento na ipinakita ni Mateo. Ang senaryo na inihanda ng Pilipinas 3 buwan na ang nakalipas. Talaga bang inasahan nila ang lahat? Alas 3 ng hapon. Nagkagulo ang Brussels. Kumalat ang balita na direktang tumawag ang German Chancellor sa President ng European Union Executive Commission na humihingi ng agaran at ganap na solusyon. Naglabas din ng emergency statement ang French President, ngunit kabaliktaran ang nilalaman, huwag sumuko sa banta ng mga kumpanya ng Alemanya. Puno ng pag-aalala at kaba ang mukha ng lahat. Dalawang pinakamalaking bansa sa European Union ang nagbabanggaan ng harap-harapan. Alas 6 ng gabi. Dinalaw ako ni Mateo sa opisina. "Lucas, katatapos lang ng non-public, high-level meeting. Ganap na magulo. Ipinakita ng panig ng Alemanya ang orihinal na ulat mo na itinapon at iginiit ng panig ng Pransiya ang karapatan ng isang sovereign state na protektahan ang kanilang industriya. Ang konklusyon? Walang konklusyon. Hindi sila makabuo ng desisyon dahil pareho silang ayaw sumuko. Ngunit ang tunay na problema ay, may ikatlong partido na tumitingin sa pag-aaway na ito at tumatawa." Itinuro ni Mateo ang labas ng bintana. Sa likod ng skyline ng Brussels, namumula ang langit sa silangan. "May ideya ka ba kung ano ang Special Countermeasure Bill na iaanunsyo ng Pilipinas sa loob ng 48 oras? Tapos na silang maghanda para kunin ang buong European market habang nag-aaway tayo." Sa pagtatapos ng kanyang salita, may lumabas na breaking news sa aking monitor. Emergency, Philippine Steel at Katibayan Metals mag-aanunsyo ng production investment plan sa Europa. Tinatayang halaga, higit sa 10 bilyong euros. Habang nag-aaway ang Alemanya at Pransiya, tahimik ngunit tiyak na itinatayo ng Pilipinas ang kanilang imperyo. Habang tumatakbo ang orasan ng 72 talang oras na ultimatum, alas 6 ng umaga kinabukasan, nakatanggap ako ng emergency video file mula kay Anton. May kasama itong encrypted message. "Mr. Wagner, ito ay kuha sa Wolfsburg kahapon ng madaling araw." Isang eksena na hindi pa alam ng media ng Alemanya. Sa pag-play ng video, lumabas ang loob ng isang malaking pabrika ng Volkswagen. Ang production line na karaniwang gumagana ng 24 oras
ay nakakatakot na tahimik. Ang taong may hawak ng kamera ay tila isang factory manager at ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ito ang final assembly line ng ID. 7. Nakikita mo ba ang robot arm na iyon? Ang pinakabago, nagkakahalaga ng 3 milyong euros bawat isa, ngunit malapit na itong maging isang tumpok ng walang kwentang bakal. Inilipat niya ang kamera sa warehouse. Ang bakal na dating nakasalansan hanggang kisame ay kaunti na lang ang natira sa sulok. Ang asul na marking na nakikita mo ay produkto ng Philippine Steel. Eksaktong 18 araw na lang ang natitira. Ang pula ay Katibayan Metals 2 araw. Kapag naubos ito, 32,000 tao ang mawawalan ng trabaho. Inilipat ang kamera sa quality test area. May isang engineer na nagpakita ng 2 bakal habang nagpapaliwanag. Ito ang Katibayan Ultra Strength Steel. 0.7 millimeters lang ang kapal, pero kayang suportahan ang 1.5 tonelada. At ito ang sample na ipinadala ng ArcelorMittal ng Pransiya. 1.1 millimeters ang kapal, ngunit 20% mas mababa ang lakas. Kung gagawa tayo ng kotse gamit ito, hindi tayo makakakuha ng 5-star rating sa Euro NCAP safety. Pinalo niya ang 2 bakal gamit ang martilyo. Ang Philippine Steel ay bahagyang nayupi lang, ngunit ang French Steel ay nagkaroon ng malalim na gasgas at bahagyang napunit. Hindi natin maaaring lokohin ang mga mamimili. Ang pagbebenta ng ganitong uri ng kotse at pagkakaroon ng aksidente ay isang pagtataksil sa tiwala. Nagtapos ang video, at sinundan ito ng additional message ni Anton. Mr. Wagner, may mas seryosong problema. Inaasahan ng BYD at Geely ng China ang sitwasyong ito. Handa na silang salakayin ang European market sa sandaling huminto ang mga pabrika ng Alemanya. Agad akong nagtungo sa opisina. Sa elevator, nakita ko si Colette, ang kasamahan kong Frances, at iba ang ekspresyon niya. Lucas, totoo ba? Nagkamali ba ang Francia? Nagulat ako sa tanong niya, pero nanatili akong tahimik. Bumuntong hininga si Colette at sinabi, ang asawa ko ay isang designer sa Peugeot. Kailangan din nila ang bakal ng Pilipinas. Nagprotesta ang Stellantis sa gobyerno ng Pransiya, pero binaliwala lang. Pagdating ko sa opisina, lumapit sa akin si Felix nang may pagkasabik. Lucas, may nakakagulat na balita ngayon lang. Tumaas ng 30% ang presyo ng POSCO at Hyundai Steel ng Korea. Nagpapanik ang mga kumpanya ng Alemanya na sumusubok na palitan ang bakal ng Pilipinas. May rumor na maging ang Korea ay nakipagsabuatan na sa Pilipinas, tinatawag itong East Asian Steel Alliance. Sa tanghalian, isang nakakagulat na balita ang umalingaw-ngaw mula sa TV sa kantin. Ang Bavarian State Premier ng Alemanya ay tumayo at binatikos ang federal government. Kung hindi kayang lutasin ng Berlin, kami, ang Bavaria, ay makikipagnegosasyon ng solo sa Pilipinas. Kailangan naming iligtas ang pabrika ng BMW sa Munich. Ito ay halos simula na ng pagkawatak-watak sa loob ng Alemanya. Kapag nagsimulang kumilos ng solo ang mga federal states sa Alemanya, mawawalan ng kapangyarihan ang central government. 2:00 ng hapon. Nakatanggap ako ng emergency call mula kay Maximilian. Lucas, kakatapos lang dumating ng CEO namin mula sa Pilipinas. Direkta siyang nakipagpulong sa chairman ng Philippine Steel. Ano ang sinabi niya? May plan na ang Pilipinas. Magtatayo sila ng production facility ng direkta sa Europa upang iwasan ang taripa. At saan? Poland, Czech Republic, Hungary sa buong silangang Europa. Sa average distance na 300 kilometers mula sa mga pabrika ng Alemanya. Naputol ang hininga ko. Lubhang masinsinan ang paghahanda ng Pilipinas. Nagpatuloy si Maximilian. Nambara. Nambarasang. Ang mas nakakagulat ay, alam na ito ng gobyerno ng Alemanya. Sa katunayan, may rumor na ang Alemanya ang nag-alok sa Pilipinas. Ang paggamit sa taripa ng EU bilang dahilan para hilahin ang mga kumpanya ng Pilipinas papasok sa Europa. Kaya, ang Pransiya lang ang nagmukhang tanga. Hindi ba? Ganap na. 3:00 ng hapon. Dinalaw ako sa opisina ni Jean, isang French Ministry of Economic Affairs official.
Ang mukha niya ay galit na galit. Wagner, nahihirapan kami dahil sa rumor na ikinakalat mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Katotohanan, ang bakal ng Pransiya ay sapat na competitive. Kung bibigyan lang ng panahon, sa sandaling iyon may lumabas na breaking news sa aking monitor. Emergency. Tesla, lumagda ng 10-year exclusive supply contract sa 3 Philippine companies. Elon Musk, imposible ang production ng Cybertruck kung walang Philippine steel. Namutla ang mukha ni Jean. Ito ay sabuatan. Kinuha ko ang isang dokumento mula sa drawer ko, ang Technological Investment Breakdown ng ArcelorMittal ng Pransiya sa loob ng huling 5 taon. Jean, alam mo ba kung magkano ang ginastos ng ArcelorMittal sa di noong nakaraang taon? 200 milyong euros. Ang Philippine Steel, 1.8 bilyong euros. 9 beses ang pagkakaiba. Ang teknolohiya ay hindi binibili gamit ang pera at oras. Ginagawa ito sa pamamagitan ng akumulasyon at pananampalataya. Aabutin ang Pransiya ng hindi bababa sa 15 taon upang makahabol sa Pilipinas. Sinubukan ni Jean na sumagot, ngunit may isa pang breaking news na lumabas. Volkswagen Labor Union, 30,000 mga gagawa, nagdeklara ng strike. Ibalik ang Philippine steel imports. Sumunod din ang mga labor union ng Mercedes at BMW. Isang walang katulad na sitwasyon kung saan tumigil ang buong industriya ng sasakyan ng Alemanya. Alas 6 ng gabi. Dinalaw ako ni Mateo sa opisina. Lucas, katatapos lang ng non-official high-level meeting. Nagbigay ng ultimatum ang Alemanya. Pagputol ng kontribusyon sa European Union sa loob ng 48 oras kung hindi babawiin ang taripa, mawawala ang 30% ng budget ng European Union. Halos paralisado ang EU. Tumanaw siya sa labas ng bintana at sinabi, sinusubukan ng kasakiman ng Pransiya na sirain ang buong European Union. At sa ibabaw ng giba, itatayo ng Pilipinas ang isang bagong imperyo. Alas 9 ng gabi. Dumating ang huling mensahe mula kay Anton. Sa loob ng 3 oras, magbibigay ng special announcement ang gobyerno ng Pilipinas. Ang nilalaman ay nakakagulat. Hindi lang sila magtatayo ng pabrika, gagawa sila ng bagong standard para sa European steel industry. At ang kanilang partner, Alemanya. Umupo ako sa harap ng monitor, naghihintay sa anunsyo ng Pilipinas. Malapit ng ganap na mabaligtad ang kaayusan ng ekonomiya ng Europa. Dahil sa crack na nilikha ng kasakiman ng Pransiya, ang malaking alon na tinatawag na Pilipinas ay bumahana. Habang lumalalim ang gabi, may mga fireworks na sumabog sa kalangitan ng Brussels. Hindi ko alam kung anong pagdiriwang ito, ngunit para sa akin, ito ay parang isang libing para sa lumang panahon. Ang araw na hinukay ng Europa ang sarili nitong libingan at handa na ang Pilipinas na itayo ang kanilang bandila sa ibabaw ng libingang iyon.